Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, sa ibabaw ng bundok na napakataas, masigasig na nagsasanay si Kia. Puno ng determinasyon ang bawat galaw ng kanyang espada, sunod-sunod na pumapatak ng walang tigil. Nang maputol niya ang puno ng isang malaking kahoy, saka siya tumigil. Isinasaad niya ang kanyang espada at pumikit, sinasalamin ang diwa ng enerhiya. Biglang may narinig na palakpakan, dumilat si Kia at nakita ang banal na guro na nakatayo roon. Nasaksihan nito ang lahat at siya'y pinuri, hindi masama. Hindi talaga masama, hindi ko inaasahan na ang husay mo sa ikapitong antas ng Golden Sword Sutra ay napakahusay. Agad na yumuko si Kia nang may paggalang, pinagpapala po ako ng inyong papuri, banal na guro. Malaki ang utang na loob ko sa patnubay ni Senior Ye Changqing kaya nagkaroon ako ng bagong kaalaman sa landas ng eskrima. Marahang sinabi ng banal na guro, Kia, kausap ko lang ang mga matatanda at napagpasyahan naming pagkatapos ng kompetisyong martial arts ng dalawang banal na lupain, ang Ziking at Taishuan, ay ganap naming idaraos ang seremonya para italaga ang banal na dalaga. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Kia nang sumagot, susundin ng inyong disipulo ang mga ayos ng banal na guro. Lumingon ito at nagpanggap na umubo ng ilang beses, hudyat na tapos na ang usapan. Ano ang masasabi mo sa ugali ng nakatatandang naninirahan sa bayan ng Xiaoy? Agad na sumagot si Kia, si Senior Ye Changqing ay may malalim at misteryosong kakayahan, pero siya ay mabait, maamong, at madaling lapitan. Natawa ang banal na guro na tila nawala ng masabi. Binibini, bata ka pa at baka hindi mo maintindihan ang intensyon ng isang dalubhasa. Bakit kaya nakita ni Senior Ye Changqing ang potensyal mo at kaya ka pinahahalagahan? Nang marinig ito, natuwa at nasiyahan si Kia, sabay masiglang tanong, pinahahalagahan ba ako? Totoo ba yun? Prangkang sinabi ng banal na guro, naghanda ako ng mga regalo upang dalawin ang nakatatanda sa bayan ng Xiaoy. Upang maging maayos ang lahat, gusto kitang maging tagapagpakilala at samahan ako. Masunerang yumuko si Kia, namumula ang pisngi habang iniisip, hindi ko inaasahan na makikita ko agad si Senior Ye Changqing ng ganito kabilis, pinapaalalahanan ng banal na guro. Tandaan mo, sa harap ng nakatatanda, huwag mo akong tatawaging banal na guro upang hindi makasira sa sekta. Sabihin mo na lamang na isa akong nakatatanda mula sa inyong pamilya. Palit eksena, nakaupo si Ye Changqing sa kanyang maliit na bakuran habang si Princess Yan ay naglilinis. Si Ye Changqing, may hawak na pamunas ng balahibo, ay nagsimulang manginig. Habang walis ni Princess Yan ang bakuran, lumilipad ang alikabok. Tila si Ye Changqing lang ang naaapektuhan nito, walang magawa, lumingon siya kay Princess Yan at sinabi, Miss Yan, magpahinga muna kayo. Masayang sagot ni Princess Yan, ayos lang po ako. Senior Ye Changqing, hindi ako pagod. Kinuha ni Ye Changqing ang walis mula sa kamay ni Princess Yan, mariing sabi, magpahinga muna kayo. Napakaraming hirap sa puso ni Ye Changqing, sa totoo lang, nalanghap na niya ang lahat ng alikabok. Ngunit nagkamali ng intindi si Princess Yan sa kabaitan ni Ye Changqing at sinabing, kung gayon, mananahin na lang ako at magluluto. Nanlamig si Ye Changqing sa kanyang sinabi, agad niya itong pinigilan. Huwag, maupo muna kayo, nagtaka si Princess Yan habang ang mukha ni Ye Changqing ay parabang nakatapak ng dumi ng pusa. Naisip niya, tama nga, ang munting prinsesa ay nahulog mula sa langit, walang silbi sa lahat maliban sa pagkain, sobra siyang nabigo, lumuluha, sa kasamaang palad, wala akong magagawa para sa kanya, kapag nagagalit ako, magagalit lang ako. Hawak ang paintbrush, galit niyang ibinagsak sa mesa, malinong na ipinakita ang kanyang pagkadismaya, at sa huling sandali, mariing sinabi ni Ye Changqing sa kanyang isip, ang tagal naman umalis ng babaeng ito, sabi pa niya sa akin na siya ay titira lamang ng iilang araw dito, ngunit sa kabila ng kanyang pangako, andito pa rin siya, at ngayon, ang bahay ko ay nanatiling walang ekstrang pagkain, na-scam ata ako. Samantala, sa labas ng bayan ng Shaoqi, isang grupo ng mga hindi kilalang tao. Itinaas ng babaeng nasa likuran ang isang hiyas na talisman at ipinahayag, ang Jade Spirit Talisman ng Panginoong Mansion ay nagsasabing ang ikasyam na prinsesa ay nasa bayang ito.
Hinimok ni Lu Changga ang mga tao sa kanyang likuran at mabilis silang dumaan sa tarangkahan patungo sa bayan ng Xiaoy. Nagulat ang babae dahil biglang tumigil sa pagkinang ang Jade Spirit Talisman. Pinagmasdan ni Lu Changga ang paligid at sinabi, kaya pala ang bayan ng Xiaoy ay ang espiritual na lupain ng banal na lupain ng Taien. Mayroon itong ilang uri ng restriksyon, nararamdaman natin ang masaganang espiritual na enerhiya dito. Sumalungat ang isa pang binata, hindi tama yan. Natatandaan ko na ang espiritual na enerhiya ng bayan ng Xiaoy ay natuyo daan-daang taon na ang nakalilipas. Bakit hindi pa rin ito nauubos ngayon? Sa kabaligtaran, mas matindi pa. Walang emosyon si Lu Changga, sinabing, hindi ako sigurado. Wala akong oras para pansinin ang mga bagay na ito ngayon. Ang ika-9 na prinsesa ay nawawala ng mahigit kalahating buwan. Ang paghahanap sa kanya ay apurahan, binalaan niya ng seryoso, kung hindi, kapwa tayo mawawalan ng ulo. Biglang huminga ng malalim si Lu Changga, pinagpuputol ang kanyang mga kamay at pinagsama-sama ang enerhiya. Tinipon niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, pinakawalan ng isang agos ng dilaw na enerhiya. Mabilis na lumipad ang agos ng hangin, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nang matuntun ang bakas ni Princess Yan, mabilis na sinundan ni Lu Changga ang agos ng enerhiya at tumayo sa harap ng tindahan ni Ye Changqing. Biglang tumigil si Lu Changga at sinabi, dito nagmumula ang espiritual na enerhiya ng bayan. Nang sinusubukan ni Lu Changga na pumasok, may naramdaman siyang mali. Mabilis siyang tumalon upang umiwas sa nakamamatay na suntok. Napadpad si Lu Changga pabalik sa lupa, umurong siya, umatras ang kanyang katawan. Nang tumingala siya, nakita ni Lu Changga ang banal na guro at si Qia na papalapit. Pagkasalubong nila, nagsalita agad ang banal na guro. Kung natatandaan ko ng tama, ikaw si Lu Changga mula sa Lulord Mansion ng Dian Royal Family, hindi ba? Magalang na yumuko si Lu Changga, sinabing, opo, ako po yun. Hindi ko inaasahan na makikita ko rito ang banal na guro ng Taishuan. Hindi ako nagbigay galang, tanong ng banal na guro, sa araw na ito, pumasok ka sa nasasakupan ng banal na lupain ng Taien, nakalimutan mo na ba ang kasunduan ng walang pakialaman sa pagitan ng banal na lupain ng Taien at ng maharlikang pamilya ng Dayan? Nagmamadaling paliwanag ni Lu Changga, hindi ko sinadyang lumabag. Nawawala lang po ang aming ika-9 na prinsesa ng maraming araw, kaya wala akong ibang nagawa kundi pumunta rito. Nang marinig ito, ang banal na guro ay hindi naawa. Sa halip, inisip niya na ang kabilang partido ay gumagamit ng dahilan upang manghimasok at nagalit. Lakas ng loob mong dalhin ang iyong ika-9 na prinsesa dito. Biglang may narinig na pamilyar na tinig, Lu, mabilis na lumingon sina Lu Changga at ang banal na guro at nakita si Princess Yan na may hawak na walis na nakatutok sa kanilang mga mata. Masayang tanong ni Princess Yan, bakit kayo naparito? Nagulat si Lu Changga sa hitsura ng prinsesa, napabulalas, ika-9 na prinsesa, bakit ganyan ang suot ninyo? Pati ang banal na guro ay naguluhan, hindi ba ito kasuotan ng tagalinis, siya nga ba talaga ang inyong ika-9 na prinsesa? Galit na sigaw ni Lu Changga, sino ba ang may lakas ng loob na ikulong ang maharlikang prinsesa dito at pagtrabahuhin siya ng ganito kabigat? Dapat niyang matikman ang tapang at kapangyarihan ng ating mga kabalyero. Hinimas ng banal na guro ang kanyang balbas at nagtaka, maaaring may nakatatandang nakatira dito na nasa pag-iisa. Tahimik na inisip ni Qia, ang prinsesa, kahit gaano siya kamahal, ay nakadamit bilang tagalinis. Ito kaya ang kakaibang hilig ni Senior Ye? Sinunggaban ni Lu Changga ang palso ni Princess Yan at sinabi, ika-9, ito ang nasasakupan ng banal na lupain ng Taishan. Kailangan nating umalis agad. Pagbalik natin, magpapadala tayo ng tao upang habulin siya. Huwag kang mag-alala, papatayin natin siya. Nang marinig ito, nagngalit ang banal na guro ng Tai. Lakas ng loob mong mambastos sa aming nakatatanda. Kung hindi dahil sa emperador, tiyak na didisiplinahin kita ng Den. Binawi ni Princess Yan ang kanyang kamay mula kay Lu Changga. Siya ay sumigaw, ika-9 na prinsesa, nang nagpapanik. Walang sinabi si Princess Yan, at sinampal pa siya nito. Galit niyang sigaw, tumahimik ka nga, muli na naman naguluhan ang banal na guro sa harap ng prinsesa ng Din. Pinulot ni Princess Yan ang walis sa lupa at itinutok ito ng may kapangyarihan, sabay sabi ng mayabang, gusto mo bang putulin ang mana ng ating bansa ng Din? Paliwanag ni Lu Changga ng bigo,
ika-9 na prinsesa, ang kapalaran ng ating bansa kay Yen ay protektado ng ating emperador at ng ating mga ninuno. Mahina pa ang iyong kakayahan, maaaring na-hypnotize ka ng ilang ligaw na cultivator. Nagalit ang banal na guro at sumabad, ligaw na cultivator. Ang kayabangan ng Lulord Mansion ay walang hangganan. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Walang pag-aalinlangang sagot ni Lu Changga. Maaari bang ang tagapagtatag ng banal na lupain ng Taizen? Samantala, sa loob ng tindahan, hindi mapakali si Little Black Emperor, pilit na pinipikit ang mga mata ngunit binubulabog ng ingay na tila walang hanggan. Inis na bulong niya, napakaingay, pagod siyang bumangon, mabigat ang bawat hakbang, at sumulyap sa pintuan na tila may lihim na nag-aabang. Sino yan? Madaling araw pa naman. Lumabas si Little Black Emperor, at sa sandaling yun, agad niyang naramdaman ang puot na parang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Tumigil ang pagtatalo ng banal na guro at ni Lu Changga, sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Si Little Black Emperor ay nagpakita ng mabangis na anyo. Ang kanyang tunay na katawan ay lumantad, nakakatakot at nakakapangilabot. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang ilang ulit na, oo, na ang kahulugan ay malinaw. Sino ang maingay sa pintuan? Ginugulo ang maganda kong panaginip. Nanigas si Lu Changga, napabulalas ng takot. Ang Demon King, bakit nandito ang Demon King? Ang banal na guro, bagaman nanginginig ang puso, ay pinigil ang galit at kumilos gamit ang kanyang kamay. Lulord Mansion, itabi muna natin ang ating hindi pagkakaunawaan, unahin nating harapin ang Demon King na ito. Mabilis na naghanda si Lu Changga, kumikislap ang kanyang mga mata sa tapang, sabay sabi, tiyak, hindi natin pwedeng hayaang saktan ng Demon King na ito ang kapayapaan ng ating bayan. Si Little Black Emperor, sa kanyang nagbabantang anyo, ay ngumisi ng malamig, kaya gusto ninyong dalawa na makipaglaban sa akin, kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng inyong hari. Sa isang pagsabog ng enerhiya, lalo pang naging agresibo si Little Black Emperor, parang bagyong handang lamunin ang lahat, parehong pinagtuunan ng lahat ng lakas ng banal na guro ng Taishin at ni Lu Changga ang kanilang harapan. Ngunit biglang may lumitaw na kamao, isang suntok na parang kidlat, ang kamao ni Ye Changqing ay tumama sa ulo ni Little Black Emperor, at sa isang iglap, ang mabangis na anyo ay naglaho, napalitan ng isang maamong tuta. Namagitan si Ye Changqing, malamig ang tinig, hoy, Little Black Emperor, nangangati ang balat at laman mo. Ha? Kasunod ang galit na banta. Kapag ang aso ay kumagit ng may sakit, ito ay ituturing na immoral. Si Little Black Emperor, ngayon nasa kaawa-awang kalagayan, ay lumuha, hindi na ipinakita ang dating bangis. Ang tanawing ito ay nagdulot ng pagkabigla at pag-aalinlangan sa dalawang dalubhasa, lakas ng loob na saktan ng Demon King. Sino ang binatang ito? Hindi ko maramdaman kahit anong bakas ng aura ng cultivator mula sa kanya. Hindi ko rin masabi kung kailan siya dumating. Sa sandaling yun, nahihiyang humarap si Ye Changqing, dala ang bigat ng katahimikan, at buong paggalang na nagsalita, paumanhin, mga ginoo, ako ang may-ari ng tindahang ito, at ito ang aking alaga. Hindi nito sinadya na takutin kayo. Agad na nagulat ang banal na guro ng Taishan at si Lu Changga, napatingin sa isa't isa na tila hindi makapaniwala. Alaga, ang Demon King ay maaaring maging alaga. Nang makita si Ye Changqing, agad na yumuko si Kia nang may lubos na paggalang. Si Kia ay nagbibigay galang kay Senior Ye. Magiliw na ngumiti si Ye Changqing, ang tinig niya ay parang malamig na hangin na dumadaloy sa gabi. Fairy Kia, matagal na tayong hindi nagkikita, ano ang dahilan ng inyong pagparito ngayon? Ipinakilala ni Kia ang banal na guro, at may lamang na sinabi, Senior, ito po ay isang nakatatanda mula sa aming bahay, nakita po namin ang ipininta ninyo noon, at labis ko itong hinangaan, kaya kami naparito upang bumisita. Kahit mas matanda ang banal na guro, siya pa rin ang unang yumuko, at buong kababang loob na nagsalita, ako si Hairan, nagbibigay galang kay Senior Ye. Nakaramdam ng pagkailang si Ye Changqing, ngunit pinilit niyang maging magiliw, matanda na po kayo, maupo muna kayo. Sa sandaling yon, sumiklab ang isang kislap ng pag-iisip sa kanyang isipan, nakatatanda mula sa bahay nila, ibig sabihin ay cultivator din siya, kaya agad niyang binuksan ang kanyang pamaypay, at nagpanggap na isang eleganteng ginoo na puno ng yabang at karisma, kahit wala akong spiritual roots. Ang aking talento sa sining ay sapat upang tawagin akong senior ng nakatatandang ito. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Princess Yan, at napansin ng isang estranghero, si Lu Changga,
Nagtanong siya ng may pagtataka, Miss Yan, sino po siya? Umubo ng ilang beses si Lu Changga, tila nahihirapan sa bigat ng kanyang pagkakakilanlan. Ang matandang ito ay, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, mabilis siyang pinigilan ni Princess Yan, mahigpit na hinawakan ang kanyang leeg. Sa depensa, sinabi ni Princess Yan, siya si Mr. Chen, siya ang katiwala na si Mr. Chen sa aming bahay, dumating siya upang hanapin ako. Pagkatapos magsalita ni Princess Yan, biglang sumugod si Ye Changqing, luhaan ng mga mata habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Lu Changga. Sa wakas ay nakita ko kayo rito, bulalas niya, puno ng tuwa at pag-asa, na para bang nakakita ng ilaw sa gitna ng dilim. Lumapit pa siya kay Lu Changga, at mahinang nagtanong, kayo ba ay naparito upang iuwi ang inyong binibini? Nalilito man, sumagot si Lu Changga ng may pag-aalinlangan, oo, tama po iyon. At sa huli, magiliw na sinalubong ni Ye Changqing ang presensya ni Lu Changga, na para bang isang matagal nang hinihintay na biyaya ang dumating sa kanyang harapan. Maya-maya, bumalik si Ye Changqing sa kanyang kalmadong anyo, marahang binuksan ng pamaypay na tila sumasayaw sa hangin, at buong giliw na nagsalita, tuloy po kayo sa loob at uminom ng tsaa. Labis na natuwa ang matandang banal na guro at agad na sumagot, salamat, Senior. Sa kanyang isipan ay kumislap ang pag-asa, sa wakas ay dumating na ang aking pagkakataon. Binuksan ni Ye Changqing ang malaking pinto, mabigat at maringal, at buong galang na inanyayahan ang lahat sa loob, sumunod si Princess Yan at si Kia, ang kanilang mga yapak ay marahang umalingaw-ngaw sa sahig, ngunit nang subukan ni Lu Changga at ng banal na guro ng Taisha na pumasok, bigla silang naharang ng isang mahiwagang hadlang. Napabulalas ang banal na guro, ang tinig niya ay puno ng pagkagulat, maaaring ito ay isang hadlang na proteksyon, tanging ang pinakadalisay na aura ng Dao lamang ang makakagawa ng ganito. Sinubukan ni Lu Changga na pindutin ang manipis na hadlang, at may pagkamangha niyang sinabi, ang ganito kalakas na restriksyon ay maaari lamang likhain ng mga sinaunang banal na bagay. Muling nagsalita ang banal na guro, puno ng pagkamangha. Ang pinakamataas na antas ng cultivation at ang ikasyam na prinsesa ay hindi nahahadlangan ng hadlang, samantalang ang kapangyarihan mo at ako ay nahahadlangan mula sa labas. Nang makita ni Ye Changqing na nag-aalinlangan pa rin ang dalawa at kakaiba ang kanilang kilos, marahan niyang sinabi, bakit kayo ganyan, tuloy kayo sa loob. Sa sandaling iyon, isang mahinang hangin ang dumampi, nagpahulog ng mga dahon ng kawayan, at isang dahon, tila pinili ng kapalaran, ay dahan-daang dumaan sa hadlang. Biglang, ang banal na guro at si Lu Changga ay itinulak papasok, para bang ang mismong kalikasan ang nagbigay daan sa kanila. Dahil dito, walang magawa si Ye Changqing kundi titigan ang dalawang nilalang na nadapa sa harap ng kanyang tahanan, mabigat ang kanyang tinig ng itanong, anong problema ninyo? Awkward na ngumiti si Lu Changga, pilit na nagtatago ng hiya, at marahang sagot niya, matanda na kasi kami, nanginginig ang mga binti. Sa ilalim ng gininto ang sikat ng araw, sa piling ng mga ulap na parang kumot ng langit, pumasok sila sa bakuran ni Ye Changqing, agad silang namangha, ang kanilang mga mata ay tila nahulog sa isang mundo ng hiwaga. Ano ang mga ito? Bulalas nila, habang nakatitig sa isang hanggal na aso na kamakawag ng buntot, at sa kanilang pagkamangha, binati pa nila ito bilang Demon King. Nang masilayan ang malaking puno ng willow, napabulong sila, sinaunang puno ng demonyo, at nang makita ang kumikinang na mga upuan, halos sabay nilang sinabi, pati ang mga upuan ay nababalot ng aura ng Dao. Nagbulungan ang dalawa, nanginginig ang tinig, mukhang napunta tayo sa isang napakagandang lugar. Tumindig si Ye Changqing, marahang kumaway, at may katahimikang sinabi, maupo lang kayo ng natural, kukuha lang ako ng tsaa. Apat silang naupo, at sa katahimikan ng sandali, naramdaman ang bigat ng bawat hinga. Kinakabahang tanong ni Lu Changga sa banal na guro, banal na guro, ano ang masasabi ninyo sa batang senior na ito? Nanginginig ang matandang banal na guro, at may takot na sagot, alam ko ng dalubhasa ang senior, ngunit hindi ko inisip na ang kanyang antas ay ganito katakat. Nilinggan ni Lu Changga ang puno ng willow na umaalog sa hangin, at may bigat na sinabi, tama yan, ang ganyang uri ng puno ng demonyo ay umiiral lamang sa sinaunang lupain, nagtataglay ito ng pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, at ngayon, itinanim lamang ng basta-basta sa isang maliit na hardin. Niyakap niya ang kanyang dibdib, nanginginig, nakaupo pa lang ako sa ilalim ng punong ito, muntik na akong maapi, muntik na akong hindi makahinga.
Ang banal na guro, nanginginig din, ay nag-udyok sa sarili, ang pagsubok na ito, tiyak na hamon ng senior para sa akin. Ngunit, biglang lumingon ang matanda, at nagulat nang makita ang kumikinang na mga upuan, agad siyang tumayo, at nang masilayan ang tablero ng chess sa harap ni Ye Changqing, masaya siyang lumapit, bulalas, tulad ng inaasahan. Lumapit siya sa tablero, at may pagkamangha na sinabi, tiyak na nag-aral ng chess si Senior Ye. Mabilis siyang pinigilan ni Princess Yan, matanda, mag-ingat kayo, ngunit hindi siya pinansin. Nakatitig siya sa kumikinang na tablero ng chess, at ang kanyang katawan ay nabalot ng pawis, nanginginig ang kamay, iniabot niya ito, bulong, ito. Nahumaling siya sa nagniningning na tablero, at may tinig na puno ng hiwaga, mukhang may itinuturo ang table rong ito sa matandang ito. Isang gabi ng pagsakay upang talunin ang kalabang hukbo, ang walang hangganang dagat ng pag-ibig na parang isang pintura, ang mainit na sikat ng araw bilang tanawin ng buhay, at sa wakas, ang magandang buwan sa tahimik na gabi, ang pagsilang ng buhay. At sa mga panandali ang tanawin na yon, damaloy ang dalawang luha mula sa kanyang mga mata, sabay bulalas, naunawaan ko na.